Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Naging mainit ang mga sandali sa amin ni Ernie at ilang beses din akong nakarating sa langit at pagkatapos nun hinatid na ako ni Ernie sa labas ng subdivision namin. Gusto pa nga niya akong ihatid sa mismong bahay namin, pero umayaw na ako baka kasi makita kami ng chismosang kapitbahay namin. Nagtukaan kami sa loob ng kotse at gusto pa niyang umisa, pero hindi na ako pumayag kasi namamaga na ang bagay na yun. Kaya binigyan ko na lang siya ng isang masarap na pagpapala sa kanyang harapan sa loob ng kanyang kotse. Okay lang kasi tinted naman ang salamin ng kotse niya. Matapos nun, umuwi na ako sa amin, naligo at nagbihis ng pambahay at nahiga sa kama. Siguro buong araw akong natulog kasi nung pahiga ako sa kama may araw pa, at nung nagising ako ay madilim na sa labas. Naramdaman kong masakit pa rin ang bagay na yun at parang lumubo ata. Sa sobrang laki na nagpala sa aking harapan, nag-check ako ng oras at mag-aalas 7 na pala, at mamaya darating na ang mag-ama ko galing Laguna. Nag-check ako ng email at nakita ko may message ako galing kay Ernie. Hi Cecil, thanks for the wonderful date. I miss you. Please tell me when so I could see you again. Take care. Hope I didn't hurt you much, Ernie. Nireplyan ko agad ang email niya. And thank you, Ernie, for fulfilling my fantasy. I really love it. Hope that I can see you again. Let's set a date when there's a chance. I miss you. Keep it warm and ready for me. At sinend ko ito saktong narinig ko ang pintuan sa labas ng sala at dumating na ang mag-ama ko galing sa Laguna. O Dad, musta ang biyahe niyo? Bati ko sa asawa ko. Nakita kong pagod na pagod sa biyahe. Okay lang, sobrang traffic. Si Art ayaw sanang umuwi eh. Pinilit ko dahil may pasok ito bukas. Sabi niya, nagpasalamat ako dahil di ako niyaya ni Adolfo na mag-banding kami dahil namamaga pa talaga. Makalipas ang ilang araw, matapos ang session na yun ay naging normal ang takbo ng buhay ko at naging busy na rin ako sa trabaho dahil katapusan na rin ng buwan. Kaya may alibay ako na wag muna makipag digmaan sa mister ko dahil pansin kong lumaki talaga. May nabasa online na babalik daw ito sa dati pag di ito napasukan ng ilang buwan. Pero di ito pwede kasi di ko kayang magsinungaling sa mister ko na palagi akong pagod sa trabaho. Ginagawa ko pag ayaw ko na makipagsalpukan sa mister ko ay ginagawan ko na lang siya ng pagpapala gamit ang aking bibig hanggang siya ay makarating din sa langit. Nagsusorry ako sa di ko pagbigay sa kanya sa katawan ko na ikinatuwa ko naman dahil hindi ito namimilit na makipagbanding sa akin sa kama. Makalipas ang ilang linggo, pansin kong medyo okay na ang aking harapan. Pumapayag na rin akong makipagtalik sa mister ko. Pero kinakabahan talaga ako baka kasi mapansin niya ang pagbabago. Pero kita ko naman
di ito pinansin ng mister ko. Kaya natuwa na rin ako. Nagchat-chat pa rin kami ni Ernie at kwentuhan sa araw-araw. At paminsan-minsan, yung nangyari sa amin ang aming napag-uusapan. I miss you, Cecil. Kay, when I gonna see you again? I know, I miss you too. I don't know, sagot ko sa kanya. I hope I can see you again, sabi niya. Ha? Before I leave, sabi niya. Aalis ka? Gulat na tanong ko sa kanya. I'm going back home, family matters, sabi nito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako sa nabasa ko. Kailan ka aalis? Tanong ko sa kanya. This Saturday, sabi niya, kaya tinignan ko agad ang date na yun. At nag-type agad ako na, I know, I can get out of work early on Friday next week, sabi ko sa kanya. Really? You will do that? Tanong nito. Oo. Kasi half day kami niyan, hindi ko sasabihin sa mister ko na half day lang kami, sabi ko sa kanya. Wow, okay. I'll set up everything so that I could pick you up, sabi nito. No, wag, magkita na lang tayo somewhere, sabi ko sa kanya. Why? Baka kasi makita tayo ng kasamaan ko, sabi ko sa kanya. Oh yeah, that's right, tell me where so I can pick you up, sabi nito sa akin. Sige, I'll text you later na lang, sagot ko. Pagka-uwi ko ng bahay nung gabing yun, nakita kong nasa kusina na ang mag-ama ko at naghahanda na ng hapunan. Hi ma, halika, kain na tayo, yaya sa akin ng mister ko. Pumalik sa pisngi ko ang anak namin, pati na rin ang mister ko, at naghapunan na kami. Nagpaalam ang mister ko na dadalo siya ng birthday sa Friday. Niyaya daw siya ng kasama niya sa after work. Paano yan? Baka late na rin ako makakauwi, sabi ko sa kasama ko. Okay lang po, doon na lang muna ako kay na tita, sabi ni Art na siya na mismo ang sumagot sa tanong ko. Madalas tumambay ang anak namin sa kapatid ko dahil kabarkada kasi nito ang pinsan niya na halos din na matulog sa kakalaro ng computer games. O ano, sold na tayo? Natatawa ang mister ko. Ay nako Adolfo, inis na sabi ko, pero sa loob ko natutuwa ako dahil sa chance na ito. Sige, tapusin na natin ang hapunan natin, sabi ko sa kanila. Na nag-appear pa ang mag-ama na natawa na lang ako. Matapos maghapunan, ako na ang naghugas ng pinggan at umakyat na sa taas ang anak namin si Art, habang si Adolfo naman ay nasa sala na nanonood ng TV. Tinext ko agad si Ernie. Great, I'll see you soon, my love, reply nito sa text ko. Biyernes ng umaga, hinatid namin si Art sa school. Bago ako ihatid ng mister ko sa opisina. Hoy Adolfo, huwag masyado magiinom ha, paalala ko sa kanya. Dahil magmamay pa ito pa uwi. Di, sa bahay naman ninabong kami magiinuman. Kaya kung di ko na kaya, doon na ako matutulog, sabi nito sa akin. Mag-text ka kung di ka makakauwi para di ako mag-alala, sabi ko sa kanya. Opo ma'am, sabay halik nito sa akin. At bumaba na ako ng kotse at kita kong umalis na ang mister ko papalayo sa building namin, habang nakatingin pa rin ako sa kanya. Sorry Adolfo, kailangan kasi ng katawan ko bulong ko na lang sa sarili ko bago ako pumasok sa building at umakyat sa office namin. Tanghali na nang makatanggap ako ng text galing kay Ernie. Ready? Are you on your way? Nag-reply agad ako. Kalalabas ko lang, papunta pa lang ako. Okay, I'll be waiting for you, reply nito sa akin. Lumabas agad ako ng office at pumara ng taxi at sinabi sa driver ang address na pupunta ko. Sige po ma'am, sabi ng driver sa akin. Hinatid niya ako sa SM City, Makati, kung saan naghihintay sa akin si Ernie. Pumasok ako sa loob at bumaba sa parking lot kung saan naghihintay si Ernie sa akin. Nakita ko agad ang kotse nitong nakapark malapit sa exit ng parking lot. Kita kong nakangiti ito nang makita niya ako.
Wow, here's my beautiful goddess, sabi nito nung nasa loob na ako ng kotse at sinalubong ako ng mahigpit na yakap at tuka at nagtukaan kami. I miss you, sabi ko sa kanya sabay dakma. Sa bagay na yun, siya makikita ko at ito din na miss ko, sabi ko sa kanya na sumanda lang ito sa sandalang upuan niya at hinayaan akong hawak-hawakan ang bagay na yun. I miss this too, sabi nito sabay hawak din sa pagitan ng aking harapan. Do you want to get to the same room? Sabi nito, I don't care wherever me as long as we have time. Sagot ko sa kanya, tumawa lang ito at tumingin sa labas. I know where we can have fun, sabi nito sabay liko nito papuntang highway palabas ng Makati na di ko na alam kung saan dahil busy ako sa ginagawa ko. You really love me, Cecil? Nakangiting tanong sa akin ni Ernie na nakangisi lang akong nakatutok sa kanyang harapan. We are almost there, sabi nito sa akin. Kaya tumingin ako sa labas kung saan na kami at pansin kong nasa Pasay pa pala kami. Saan ba bahay mo dito? Tanong ko sa kanya. It's 5 minutes away from here. We are. Sagot nito, umayos ako ng upuan pero nakahawak pa rin ako sa bagay na yun habang tumitingin sa labas. Do you want to have lunch first, Cecil? Tanong nito. Yeah, medyo nagugutom na din ako, sagot ko sa kanya. Dito na lang ako sa kotse, sabi ko sa kanya nang huminto kami sa tapas ng Greenwich. Baka kasi may makakilala sa akin. Alright, I go in and order us some lunch, sabi nito. At lumabas na ito ng kotse at pumasok sa loob. Nakita ko pa itong umorder sa counter. Kaya habang naghihintay, kinuha ko yung phone ko at tinext si Adolfo. Pa, lunch break namin, musta ka na? Tapos sinin ko, maya nakatanggap ako ng reply galing sa kanya. Okay lang ako ma, kumakain naman ako. Nga pala, yung party pala namin mamaya, baka di ako makakauwi. Bakit? Tanong ko. Nakita kong may dalang hard sibong, baka di ako makamaneho nito. Hay nako Adolfo, wag masyado ha. Intindihin mo katawan mo, reply ko sa kanya. Alam ko yun ma, don't worry, ikaw na bahala. Kaya bro, reply mo to. Nag-text kanina doon na daw siya matutulog sa kapatid ko na may bagong game kasi si Alex. Ikaw lang pala mamaya sa bahay ma. Oo, ako lang pero okay lang. Makakapagpahinga ko ng maaga, reply ko sa kanya. At nakita kong palabas na ng store sa Ernie. Sige pa, babalik na lang kami. Ingat ka mamaya. Sige ma, I love you too. Sabay pasok ko sa bag ko na nakita naman ni Ernie nung pumasok na ito sa kotse. Texting someone? Tanong ito. Yeah, my husband. Sabi ko sa kanya na nginitian lang ako. He doesn't know, sabi nito sabay andar ng kotse. Know what? Tanong ko nung mahawak ito sa kaliwang tuhod ko at hinimas ito at sabi, you will be happy today. Tama nga siya, ilang minuto lang dumating na kami sa isang kulay pula na gate at binigyan niya ako ng susi para buksan ang gate. Papasok na ako, sabi nito na nabukas ko na yung gate at bumaba kagad dito matapos iparada ang kotse niya para isara ang gate. Sumunod ako sa kanya sa loob ng bahay at namangha ako sa laki at linis nito. Wow, I like your place, sabi ko sa kanya. Thanks. Come on this way. Sumunod ako sa kanya papunta sa kusina at doon nilatag niya sa table ang kahon ng pizza at binuksan ito at kumuha ng plato at binigyan ako ng slice. Eat up, you'll need it, sabi ito nung inabot ko yung plato. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa susunod pang mga videos.
Hanggang sa muli, maraming salamat.